Okay mga kanoisy, next video. To add lang, no? Wala naman po atang SPA or asset na mag-aamin, di ba? So, Pasimpleng banat lang, no? Nice yun, men. Like, girl to girl ba? To be honest lang, no? Wala namang ispiyang aamin. Tama yun, men. Especially if you're like, well-trained talaga. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So, ngayong araw, men, manonood naman tayo ng update patungkol kay Mayor Alice Go o ano. So, ano siya, men, parang binanatan or pinaringgan or pinatamaan siya dito ng isang magandang congressman. So, siya si Congressman Nograles. So yun, ang video ito ay mula nga pala kay Jesna Vlogs, tapos courtesy na din sa Congress ata to or whatsoever. So, meron itong pamagat na Congresswoman Nograles, the evidence speaks for itself. Mayor Alice Guo hearing. So, grabe yun, men. The evidence speaks for itself. So, parang sabi dito ni Congressman na obvious naman sa evidence eh. 'Di ba? Wala nang dapat pagtalunan. May nanalo na. Something like that siguro. So, yan. Bago natin simulan, just na vlog. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin patatagalin pa. Pagkaagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Congressman Nograles, the evidence speaks for itself. Mayor Alice Guo hearing. Like, comment, share, subscribe. Start. Si Mayor Alice Guo po recently said categorically she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Wait lang, courtesy nga din pala sa House of Representatives. So, credits to them sa kanila tong ano. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find her statements not credible, no? Tama 'yun. Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But 'di ba? Dito natumbok. Yung ibang tao kasi nagpo-protect kay Alice Guo na kesyo malapit daw siya sa mga katutubo or marami daw siya natulong sa mga kababayan niya. Men, that's just money, or sige sabihin na natin na genuine talaga 'yon. But good deeds is di siya pwedeng panangga sa mga kalokohang ginagawa, no? So, yeah, tuloy. matter is what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese, no? And of course, the surrounding circumstances that there was a late registration of her birth, and of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the Office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a quo warranto procedure, no, wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no, because the quo warranto basically is by what authority does the person is occupying the seat. So, titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course, yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanya pong... Diba? Ganun lang kasimple. Para matapos lahat ng to, imbestigahan, lahat ng kinasangkutan niya, patunayan niya na hindi talaga siya involved. Pero I think malabo or mahaba-habang biyahe pa to, men, kasi sobrang dami talagang questionable sa pagkatao niya. Lugar. So, I guess it's not credible and I would say it's dubious, no? Yung kanya po mga statements. To add lang, no? Wala naman po atang SPA or asset na mag-aamin, di ba? So, pasimpleng banat lang, no? Nice yun, men. Like, girl to girl ba? To be honest lang, no? Wala namang ispiyang aamin. Tama yun, men. Especially if you're like well-trained talaga. Di ka talaga aamin. Like, kita naman din natin yan sa mga movies, di ba? Na yung mga espiya talaga willing talagang madedo, men. Kasi alam din naman nila na kapag kumanta sila, dididoin lang din naman sila. Diba? Or baka nga something yung iba, may pinanghahawakan or binablackmail sila ba? Kaya they need to sacrifice themselves na di talaga sila kakanta. May point tong sinabi ni Congressman dito. But, Mayor Alice Go is innocent until proven guilty. So, yeah.
like what Congressman Jill said, the evidence could speak for itself. And nakikita natin na marami siyang hindi alam, di ba? Maraming hindi nasasagot and Gigil. hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari, ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama or isa Boom. Dinidikdik palalo. silang asset or espiya at the end of the day. Just to add, sir, kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think Tama. more than kwento, she should show evidence of such. Yun nga din eh. Yun yung problema eh. Yun talaga yung pinaka-problema ni Mayor Alice Guomen. Kasi alam niya na dinidikdik na siya. Di, anuhin niya, sampalin niya ng facts. Kaso walang facts eh. 'Di ba? So, madidiin talaga siya. Na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat, evidence, Sumisid hindi ka pa. kwento. Grabe, pumipick up line pa si Zera. Kinilig tuloy si Mama. Maganda naman talaga si Congressman Nograles, man. Oh, doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro wento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. Tama. So, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, Oh, gags din na. Grabe din yung pandidiin ni Zera. Pasimpleng banat lang, baka tourist yan. Baka nga, tourist spy. I would like just to comment about that issue because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So a foreign Tama. individual can just conveniently registered her birth late. Yeah, that's possible because it's sad to say na dito talaga sa Pilipinas, wala eh. Kapag meron kang pera dito sa Pilipinas, sobrang smooth na lang ng mga tawag dyan, mga process. Diba? Aminado tayo dyan. Doon nga sa mga ahensya ng gobyerno natin, talamak yung mga fixers. Like, siguro, alam nyo na yan, or sa tawag dyan, na marami talagang fixers dito sa Pilipinas, man. Like, talaga yan, proven ko na yan, doon sa LTO pa nga lang eh. 'Di ba? 10 lang kami. Tapos ang tagal nung namin, ang tagal nung tapos namin, tinanghali na kami, 2 PM na. Bakit? Ano nangyayari doon? Wala. May mga fixers na isinisingit. 'Di ba? Ganito rin, actually ngayon nga pinagdududahan ngayon yung PSA dahil sa usaping ito eh. 'Di ba? So sana naman talaga yung government din natin, wag nating anuhin yung kapwa Pilipino kasi yun nga, tagapagsilbi nga kayo ng bayan eh. So it means Pilipino yung pinagsisilbihan nyo. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, ang mga politiko, feeling nila nagiging boss sila eh. Nakalibutan nila yung word na servant, public servant. 'Di ba? Kaya tayo, kung napapansin nyo, tayong mga mamamayang Pilipino, parang tayo pa yung mag-a-adjust sa mga politikong yan or sa mga government officials na yan, di ba? Goodness talaga. And the local civil registrar will issue a birth certificate and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can ask and apply for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na Tama. baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa Nagagawa na nga eh. Nagsisimula na nga eh. ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for Mga money wanted. laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa Tama. sinasabing late registration.
Ang problema dito, men, halimbawa yun, two Chinese men na related or nalilink kay Alice Guo, ha? May ano sila, men? May history sila ng money laundering. So, connected talaga siya, men, kasi kung nakikita nyo sa mga investigasyon, Mayor Alice Go, wala siyang masagot, men, kung saan talaga galing yung mga yaman niya, yung mga chopper, or yung mga sasakyan, di ba? Yung mga ano na lang wala siyang masagot Like, kahit nga yung nung silipin na yung salin niya, hindi talaga nag-fit as a mayor at saka sa business niya So, there's possible, or ano din naman, hindi naman natin kiniklaim talaga or whatsoever. Pero, baka dahil sa mga money launderers na yan, di ba? Baka lang naman. Hanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat Tama. po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na Diba? hospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga Nakakatawa nga mayaman sila tapos kumadro na lang. ito, not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, kumadrona. Lahat po yan sa probinsya. Lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. 'Di ba? So yun lang naman guys, kita nyo naman yun. Nagsalita na nga yung mga ano 'di ba sa Congress. So may point din naman sila. Actually, yung pinag-uusapan nila dito ay napag-uusapan na din doon sa Senado at yun nga same as ano din opinion of publics ay ganun din yung opinion nila no na tama nga naman sobrang ano mong tao tapos why is it that late registration lahat kumadrona lahat probinsya lahat pwede kasi siyang ano noong unang panahon pa lang or noong mga time na yun yan na yung something tactic nila na okay para hindi tayo matrace dito sa probinsya yan para wala nang gaanong tawag dyan. Hindi na mausisa yung mga process natin kasi nandito lang naman tayo sa province. So, like that. Tapos yun, kumadro na para wala tayong mga hospital records. Pwede talagang gamitin yan ng mga nagbabalak na mga espiya dito sa bansa. Actually, yan yung parang top list or yung gagawin talaga nila if ever na mang-i-espiya sila. I don't know lang talaga if bakit pinatakbo nilang mayor, if ever lang na spy talaga. I don't know if bakit pinatakbo nilang mayor na yun nga pwede naman siyang magisa dyan or mabuko dyan. Or maybe they have already planned it tapos yun nga lang hindi nila inasahan na umabot nga ito sa Senado at mapag-usapan sa buong bansa. Kasi tama nga naman, bamban lang naman yung ano nila. But yun nga, di nila in-expect na tawag dyan, maungkat ito. Siguro kung hindi uminit yung issue dyan sa WPS, tapos hindi siya nalilink dun sa Pogo. Kasi yung Pogo, related din sa mga Chinese Lumabas si Mayor Alice Go, I think, nung halos sunod-sunod na parang nare-raid or na tawag siya, natutuklasan ng mga ahensya natin dito na yun nga mga halos lahat ng Chinese movements dito sa Pilipinas ay alarming na yun halimbawa yung Chinese spies halimbawa yung mga Chinese students na nagdagsaan dito 'di ba tapos doon pa malapit sa EDCA sites tapos ito naman Pugo marami siyang mga tawag diyan yung napadeport na tapos related din sila sa hacking na pati yung mga government website natin nahahack or whatsoever 'di ba mga illegal talaga yung ginagawa. Kaya naman, naungkat talaga to. Actually, I think hindi nila to inasahan. If ever lang na totoo talagang spy itong si Mayor Alice Guo, hindi naman sa nagbibintang tayo agad kasi nga innocent until proven guilty naman siya. Ang problema kasi kay Mayor Alice Guo, guys,
Nandiyan na yung mga ebidensya, nilatag na, hindi niya nakaka-counter eh. Wala siyang pang-counter ba? Hindi niya kayang sampalin ng facts. Kaya nga, ang sagot niya lang, di ko alam, kasi wala siyang maipakitang facts, di ba? Like, I think halos 95% ng pagkatao niya ay questionable. Di ba? So, yun lang naman. Luckily na lang, or natatawa ko dun sa banat ni Congressman Nograles. Ano? May point din siya dun. Sana magharap din sila. So, yun lang naman, guys. Again, Jessna Vlogs and then Filipino SC. Courtesy na din sa House of Representatives. So, hanggang dito na lang muna. Filipino SC out.